Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Itong Kabira de Lance Channel at ako si Lance. Pag-usapan natin ngayon itong dalawang senador na hindi abogado. Ngunit may kumpara natin kung sino ang mas magaling umintindi ng sitwasyon at ng batas. At kung sino ang may respeto sa hudikatura at ating konstitusyon. Pag-usapan natin ang dalawang senador na ito. Walang iba si Senador Lito Lapid at si Tito Soto. Tito Sen ang tawag ng karamihan sa kanya. Ito, sino ang mas magaling umintindi at mapagkumbaba at hindi masyadong mataas ang kanilang mga tawag sa Bisaya ay garbo. Oo. Itong si Senator Lito Lapid, bagamat hindi man siya nakapagtapos ng mataas na pinag-aralan, mas naintindihan niya na kailangan intindihin at respetuhin ang ating konstitusyon at ang mga judges dyan sa Supreme Court dahil baka may nakapagsabi sa kanya ang kanyang mga luminary kung sasabihin baka na binigyan siya ng advice na talagang susundin natin ang Supreme Court. Dahil kung hindi, magkakaroon ng constitutional crisis. Unlike kay Senator Tito Soto, ito'y dumaan na bilang isang Senate President at I think itong si Tito Soto ay 30 years na dyan na naglilingkod sa Senado. Pero bakit hindi niya gustong intindihin ang mga bagay-bagay na matagal na naman siyang nagtatrabaho dyan. At alam kong siguro baka talagang ganun talaga ang mga salungat or mga tinatawag na mga nasa minority. Hindi natin maalis na talagang ganun ang sitwasyon. Kailangan may mag-upos dahil hindi naman maganda kung walang opponent ang isang grupo, di ba? Dahil check and balance yan. Sila ang magbabalanse. Okay. Bakit ko nasabi kung sino ang mas malawak ang pag-intindi sa kanila at sino ang may makitid ang utak? Sorry for the word na makitid, di ba? Sorry for the word na masikip yung pag-iisip dahil kahit sinong nasa karamihan majority naiintindihan ang pangyayaring ito. Si Senator Lito Lapid ay nagbigay ng kanyang buto na yes dahil sa nirespeto daw niya ang konstitusyon. Si Tito Soto naman ayaw niya. Dahil mayroon pa siyang ibang interpretasyon sa desisyon ng Korte Suprema. Ito, papanoorin natin. Isa-isa sila. Mr. President, rinirespeto ko po at ginagala ko ang kataas-taas ang hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Maraming salamat, Senator Lapid. Di ba? Mas madali, mas maganda, mas peaceful, di ba? Dito na naman tayo kay Senator Tito Soto. Meron pa siyang mga pasakalye na kung bakit daw madaliin ang mga bagay-bagay, lalong-lalo na dyan sa pagbabasura o pagdidismiss dyan sa kaso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Diba kung bakit hindi natin madaliin? Sa akin lang, opinion ko ito. Bakit natin patatagalin kung klarong-klaro naman ang utos? Diba? Ang gusto lang siguro nila dito, kahit alam nila at naintindihan nila na dito sa side ng oposisyon, kahit naintindihan nila na tama talaga ang sundin ang Korte Suprema, gusto lang nilang makipag-argue. Para naman siguro maganda ang labanan. Okay, panoorin natin itong si Tito Soto. May pa ganon-ganon pa siyang
para siyang bumalik sa old school. Ano yun? Uh, kapag daw mabilis ang takbo, kapag natinik ay malalim. Ay nako, panoorin na lang natin ito, guys. So, may kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Kaya dapat siguro pag-isipan muna natin kung tama ba na bago magdesisyon ang Supreme Court, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? I am not sure about that. But one thing I can say is that if there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Wala pa pong nangyaring gano'n, Mr. President. At saka po tayo, pag nananakbo, ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Well, Mr. President, there's always a first time. Nako po. Nabibigwasan tuloy ikaw ni Senator Marcolita. Ikaw kasi hindi ka naman abogado Nakipag-tagisan ka ng galing sa isang magaling. Hindi porking matagal ka na sa Senado, alam mo na ang batas at kaya mo nang mag-interpret ng batas. Gumagawa ka lang ng batas. At sa palagi ko, hindi ka naman mismo ang gumawa dyan. Maraming abogado dyan sa opisina mo na gumagawa sa trabaho ng isang senador. Dahil kung isang senador lang ang gagawa ng batas, na kung hindi kaya. May mga trabahante kayo dyan sa inyong mga opisina. Tig-iisang opisina ninyo. May mga abogado kayong binabayaran, pinasweldohan ng ating gobyerno dahil kailangan ninyo ng abogado. Pero ang problema, hindi ka abogado, hindi yung mga personal attorney mo ang magsasalita dyan, kung ikaw mismo. Tapos nakipagbardagulan ka pa dyan kay Senator Marcolita, mapapasubo ka talaga dyan. Kung ako ang nasa kalagayan mo, ayaw ko lang makipag-argue. Pero mas mabuti na rin yan. Para naman may mga kaaaliwan ang mga manonood. May mga mapapahiya, pero sige lang. So, kung kayo mga kababayan dyan na nakikinig sa mga argumento dito sa Senado, sa dalawang senador nito na si Senator Lito Lapid at itong si Tito Soto, sino ang pinaka mas malawak ang pag-intindi? Si Tito Soto ba o itong si Senator Lito Lapid? Bagamat hindi man siya nakapag-aral, pero I'm sure na mas naintindihan niya ang batas. Di ba? So, kung ano bang masasabi niyo diyan mga kabirada sa mga tanong na ito, kung sinong magaling sa kanilang dalawa, post, comment below. Maraming salamat.